Lang umaga po sa ating lahat dito po sa programang Si Kristo ang Laging Una. Pero bago yan, i-follow nyo po ang aking Facebook account at paki-share, paki-like at yung aking YouTube channel na Mary Jane Igharas. Nandyan po yan, nakashare yan sa Facebook ko. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa buhay at sa protection na pinagkaloob mo. In Jesus' name I pray, Amen. Ang ating topic ay nagmumula sa Mateo chapter 19 verse 13 hanggang 14. Ito po ay tungkol sa mga bata. Yan. 13. May nagdala ang team kapatid kay Jesus ang pangaipatak niya sa gaito ang kanyang kami at sila panalanjan. Ngunit pinagalitan sila ang team gayalagid. Double 14. Sinabi ni Jesus, kayan ninyo lumapit sa Mabagal na koneksyon. Hiwag ninyo silang Isang Metro 2S 943 milliseconds. sa kaharian ng Lanjad. Double tap to active. So, ngayon, dapat yung mga bata, tinuturuan natin silang maglingkod. May mga ibang mga nanay na kinakahiya yung anak nila. Ayaw nila na dadalhin sa simbahan kasi umiiyak daw. Mabuti habang baby pa lang sila, natitrain na sila na may pagkatakot sa Diyos habang sila ay lumalaki kasi mahirap na kung malaki na sila natuturuan. Natututo ng sinungaling, natututo ng gumawa ng kalokohan. Kaya kung habang bata pa, matututo yan magbasa ng Bible, matututong umawit ng Christian song. At kung papangaralan natin sila, wag sa maraming tao. Okay lang naman na disiplinahin mo, basta wag lang sa maraming tao kasi mahihiya na yun. Dapat tatawagin mo siya doon sa private place na kayo lang ng bata. Kung halimbawa magulang, kayo lang dalawa yung nakaalam na kung may pagkakamali siya, doon mo siya sasabihan na mali yung ginawa mo, bad yun, dapat hindi mo na uulitin kasi magagalit si Lord. So, napaka-importante yung mga bata para kay Jesus kasi ano pa lang sila, musmos. Wala pa silang nalalaman. Wala pa silang kamuwang-muwang sa mundo. Kaya dapat imbis na turuan natin silang maging masama, turuan natin silang maging mabuti. Kasi kung hindi mo naturuan ng tama, yan natututong magbisyo, magsugal, uminom ng alak. Kaya dapat bantayan natin na hindi sila nagagamit ng komunidad o social media. Yun, so napakarami na yung mga bata na marunong sa hindi magandang gawain. At saka yung kaugalian ng tao. Kailangan hindi natin iasa sa mga teacher yung pagtuturo ng mabuting asal. Kasi sabi nga nila, karapatan ng teacher yun dahil sila ang teacher. Ang nauuna, nasa tahanan yung pagdidisiplina ng mga bata. At kung ano yung mali niya, hindi mo dapat konsintihin yung ibang magulang na ikipag-away pa dahil hindi daw masama yung anak nila. O hindi dapat ganun. Huwag mong ipaparamdam sa bata na kinakampihan mo siya. Pagsasabihan mo siya pero huwag sa harap ng maraming tao. Huwag yung porket nasasaktan ka, doon mo siya pangangaralan sa harap ng ibang tao. Hindi, pangangaralan mo siya ng kayo-kayong dalawa lang para naman hindi siya nasasaktan. At alam mo ba kapag may ginawa kang hindi maganda sa bata, dadalhin niya yun hanggang sa paglaki niya. Nagkakaroon siya ng self-pity, nagkakaroon siya ng pagtatampo. Siguro hindi nila ako mahal. Nagkakaroon siya ng pagre-rebelde. To the point na lalayo sa'yo yung bata. Lumalayo yung loob sa'yo. Kaya hindi mo masisisi yung bata kung
iba yung Mabagal na kikilalanin niyang magulang, mabuti pa yung magulang ng kaklase ko, mabait sa akin, ganun. So, huwag pong ganun kung gusto ninyo na mahalin kayo ng mga anak ninyo, disiplinahin ninyo ng naayon sa kalooban ng Panginoon at saka humingi kayo ng gabay at patnubay sa ating Panginoon. Pinakamasakit pa sa lahat yung sasabihin sa'yo, kung pwede lang mamili ng pamilya, ganun talaga gagawin ko. Yun ang pinakamasakit na part sa isang ganun na bata. Oo. Yun. Sana hindi na lang ikaw yung naging magulang ko, yung natututo ng sumagot kasi hindi niya nararamdaman sa iyo yung pagmamahal na nais mo. Ang gusto niya, ang gusto mo lang lagi yung siya lang lagi ang susundin. Ang Mabagal gusto na mo lagi koneksyon. na ikaw lang lagi ang Anim na Metro 3 masusunod. has Kamay na bakal 385 ang ginagamit. milliseconds. Oo. Yung iba naman, gusto nila yung mga bata, ini-spoiled nila o sila yung susundin. Tama yung sinabi ko kanina na ang gusto ng bata, sila lagi ang nasusunod. Huwag po ganun na Kailangan na balance. yung pagkukontrol ninyo isahayaan nyo lang para hindi lalayo ang loob sa'yo, kukonsintihin mo or i-spoiled mo. Pag lumaki na yan, matututo rin yan na pag wala kang maibigay, matututo din yan na magnakaw, gumawa ng hindi maganda kasi nasanay na siya sa mga material na bagay, nasanay na siya sa luho. Kung kaya hindi Mabagal na na siya koneksyon. natututo na Cage. gumalang sa mga nakatanda sa kanya. Hindi na siya natututong gumalang sa iba o sa kanilang kapwa. Kaya ayun, dapat ipanalangin natin na maging mabubuting bata sila paglaki nila. May mga bata naman na pag malaki na, mabait na sila kaagad. Oo. Meron nga. Meron sinasabi na iba yung ugali ng magulang, iba din yung ugali ng bata. So, ayun. Masakit talaga yun na mamimili yung bata ng ibang magulang o ibang pamilya. Katulad ng sinasabi ni Brother Daryl. Kasi Mabagal na koneksyon. kailangan yung bata kaibiganin mo para magkwento sa'yo kung ano ang Para problema maging open niya, sa'yo. 8 Metro kung ano 7 yung has sama ng 287 loob niya. milliseconds. Kapag napapagalitan. Kailangan kasi nila yung makikinig Kasi sa kanila. pag napapagalitan sila, nagdadamdam sila eh. Yun. Ayop na naranasan natin to bilang mga bata pa dati. Naglalayas, yung iba. Yung iba naman sabi, lumaya siya sa yung kusang bumalik. Hindi po Mali dapat yun. ganun. Mali Dapat mindset. bilang magulang, ikaw yung magpakumbaba sa anak mo na alamin kung ano yung baka may pagkukulang ka na dahil Hindi mo sa lang pagiging napapansin. busy mo sa trabaho at naiaasa mo na lang sa iba yung pag-aalaga sa anak mo. Kaya especially sa mga OFW hindi na natin nalalaman kung paano lumaki yung mga anak natin o mga anak ninyo. OFW and then kasambahay. At saka yung mga yaya din na ang lagi lang sinasabi is ginagawa ko to para sa anak ko, pero hindi natin napapansin na sumusobra na pala tayo. Tanongin natin yung mga sarili nating kapatid. Sapat ba yung pera na pang ano lang sa anak natin? Sapat ba yun? Hindi ba mas kailangan ng presence kaysa sa pera? Oo, kailangan din ng mga bata ang presensya ng magulang. Although, ako wala pa naman kaming anak, pero may mga napapakinggan kami na ang bata kasi nagiging mapaghanap niya ng atensyon na nahahanap niya sa ibang tao. Iba na ang panahon O di kaya nahahanap niya sa mga barkada niya, lalo na kung sususulan sila ng barkada nila na
Hindi ka naman nila mahal kasi kung mahal ka nila, Mabagal na hindi koneksyon. sila lalayo. Kami, hindi ka namin pababayaan. Oo. Yung mga bata, hindi nila naiintindihan yon. So, ang gusto talaga nila na lagi nilang nararamdaman yung presence ng mga magulang, lalo na pag may mga activities sila sa school, sa graduation. Mga ganyan. Kasi naiinggit yan sila sa kompletong magulang. Halimbawa, may honor yung anak mo, tapos tita Tapos lang ikaw, ang dadalo. Ikaw wala ka ron bilang magulang. So, hahanapin ka ng bata. Yun, nawa ay maging paalala sa atin ito na kailangan lagi tayong nasa on time pag kinailangan tayo ng mga anak natin o ng mga anak ninyo. So, yun. Let us pray. Lord, salamat po sa mensaheng inyong pinaalala sa amin. Nawa, maging paalala nawa ito sa mga Mabagal parents na koneksyon. and sa iba pang Isang nag-aalaga Metro ng 3 kanilang mga anak, Panginoon. 736 milliseconds. Salamat po sa mensaheng inyong ipinarating na naging paalala na ito sa bawat isa. Sa magapang ito, Panginoon, tulungan niyo po kami na malampasan yung mga pagsubok na maaari naming ma-encounter. Kayo na pong bahala sa aming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tandaan, Si Kristo ang laging una. Kapag inuna si Kristo, Tayo ay lalago. Good morning. God bless. And God bless. Bumalik. 11 metro. Gusto mo ba tapusin?